Momshi Tony and Tila Arden. welcome to our Hello mga mi! Welcome na naman nga po sa panibagong A Day in My Life ko as a housewife, a mom of two, a small content creator, and a mom who's trying to bring back our confidence again for the go. So, ito na nga mga mi. Araw nga ngayon ng Merkules at ayan, naliguan ko na nga rin si Aiden at naliguan ko na nga rin si Ate Aki. Wala nga pong pasok si Ate Aki ngayon hanggang Biyernes dahil meron nga raw pong seminar sila ma'am. Saktong-sakto nga rin mga mi dahil kahapon ay bumalik na nga po ang dalaw ko. Opo, salamat. Hapon nga ay medyo nararamdaman ko na talaga sumasakit yung ulo ko pero nung gabi talaga mga mi, napakatindi po talaga. Alam niyo yun mga mi, yung sakit niya is parang ibig kong masuka. Ay, naglilihiyan. Ay, mali. Kaya ako guys, kaya ko pa siyang tiisin pero nung hindi ko na nga matiisin, uminom na nga ako ng gamot. At yun na nga, pagkainom ko ng gamot, medyo nawala-wala na nga yung sakit. Ang problema nga lang, ang aking bunso ay pagising-gising. Kaya ayun, bumalik ulit yung sakit ng ulo ko. Salamat. Bago nga katawang lupa ko, kaya siguro ganun yung epekto sa akin ng pagbabalik ng dalaw ko. Ang galing nga lang din kasi kay Ate Aki, nung nanganak ako kay Ate Aki, bumalik yung dalaw ko is 4 months old siya. Ito naman ngayon kay Aiden is magpo 4 months old nga siya sa 28. Kayo ba mga momshi, ilang buwan bago bumalik yung dalaw nyo after nyo manganak? Baka sakali pwedeng malaman, comment down below. Opo. Yun na nga mga mi, dahil nga napuyat ako, hindi ako nakapag-exercise. Ang galing. Naudlot ang pagpapasexy. Ay, for the go. At ayan na nga mga mi, ligo na nga ang mag-ate at nilalaro na nga lang namin ni Ate Aki si Aiden. Apa nga ako nayayaring gawaing bahay mga mi, lalo na nga yung kwarto namin. Buti na lamang nga mga mi at naligpit ko na nga dito sa sala at kusina kagabi. Kaya naman ang intindihin ko na lang talaga is yung kwarto namin talaga. Opo. After nga namin laro-laruin si Aiden, ayan na nga mga mi, bagsak na siya. Kaya naman talagang kailangan ko ng kumilos ng mabilisan. At tingnan nyo naman mga mi, ganyan talaga ang sitwasyon ng kwarto namin tuwing umaga. Opo, di ba napakasakit sa mata. Alam nyo ba mga mi, talagang pinipilit ko na mauna ako magising sa kanilang lahat or kaya naman agahan ko dahil nga ganito, ang hirap kumilos kapag gising na nga sila pareho. Gising din naman ako ng alas 5 kanina. Ang problema talagang nahihilo ako dahil nga rin sa puyat. Nga diba, sumama nga yung pakaramdam ko, gawa sa dalaw, plus si Aiden nga is pagising-gising nga siya kagabi. Hira naman mga mi na pagising-gising si Aiden sa gabi dahil talagang madalas isang haba ng tulog niya sa gabi. Ganun talaga ang mga baby, paiba-iba talaga sila ng routine. Kaya na nga mga mi, nagsisimula na nga ako magpalit ng mga punda, bedsheet at kumot. Week pa nga dapat yan mga mi, kaso nga lang diba may pasok Monday to Friday kaya naman hindi ko nga maharap. Sakto naman nga na walang pasok sila Ate Aki ngayon kaya yung mga dapat gagawin ko na Sabado at Linggo ay magagawa ko ngayon na wala silang pasok for the win. Ayan na nga mga mi, sa wakas tapos na ako maglinis ito sa kwarto at tingnan nyo naman talaga naman tulog pa rin talaga si Aiden, my love. Tapos ko nga sa kwarto mga mi, inarap ko na rin nga itong labas ng bahay namin para mawalisan at yung mga basura. Habang inaasikaso ko nga yun ay nagising naman si Aiden at buti na nga lang at gising na nga rin si Tita Mele niya kaya binuhat na nga muna niya. Hindi ko na nga lang sila na videohan dahil nga inaasikaso ko nga yung mga basura kaya hindi ko na nga rin agad nakuha yung cellphone ko. Opo, ang galing. Hari ko na nga mga mi yung mga dapat kong gawin at ayan, tamang pahinga lang habang nagbabantay ng mga bata. Opo. Nga, tamang kwentuhan nga lang kami dito at ito naman si Tita Mele nagpapatawa ng sobra. Hindi naman natatuwan-tuwa ako. Ano po? Nagkwekwentuhan nga kami, dumating na nga rin si Daddy Bong at may dala nga siyang ulam. Maring niya kasing masakit yung ulo ko kagabi kaya hindi na nga ako nakapagluto pero nakapagsaing naman ako. Opo. Kaya kinuha na nga muna niya sa akin si Aiden para nga mauna na nga muna kami kumain. May dala nga ang pakwan si Daddy Bong nung nakaraan kaya naman ayan, ngayon nga namin siya kakainin mga mi. Yan nga kami kumain mga mi, may isang humahawak talaga kay Aiden. Sa palagi nila akong pinapaunang kumain. Kapag wala naman si Daddy Bong, si Tita Melay muna yung hahawak kay Aiden tapos kakain na muna ako. Kaya mga mi, napakatamis talaga ng pakwan na dala ni Daddy Bong. Tapos nga namin kumain mga mi, ayan, kinuha na nga namin si Aiden kay Daddy Bong at siya naman yung kumain ng tanghalian. Laro-laro nga lang namin siya ni Tita Melay at maya-maya nga lang ay tulog na naman nga si Aiden, my love so sweet. Tulog na nga si Aiden mga mi, ayan, bumalik na naman nga ako dito sa kusina para ligpitin nga yung pinagkainan namin para nga hindi kami langawin. Tapos ko nga mga mi, naligpitin yung pinagkainan namin at urungan ng mga pinagkainan. Ay ayan, sinamantala ko na nga rin ang pagkakataon, naligo na nga rin ako habang tulog pa nga si Bulilit. At ayan na nga mga mi, natapos na lang din ako maligo at tulog na tulog pa rin nga talaga si Aiden. Kaya naman, nilagay ko na nga yung mga ipapalaundry ko. Opo. Ipapalaundry ko nga mga mi, si mga punda, kumot at yung mga tuwalya nga. Paraan kasi mga mi, nanilabhan ko yung mga
yan ay talaga namang parang lalaglag yung balakang ko. Ang galing. Nakay ko na nga rin yung mga galon ng tubig para nga makargahan na dahil mga mi, talaga naubusan kami ng tubig kagabi. Opo. Pinangala ako kagabi ng 1 galon para may mainom kami. Opo, salamat. Kaya naman, dinaan na nga muna namin para nga makargahan na bago kayo pumunta sa laundry shop. Ang nga mga kumot pundat walya yung mga ipapalaundry ko dahil hindi ko talaga kaya mga mi, ang sakit talaga sa balakang. Pero yung mga damit, kayang-kaya ko na yan. Ayoko na nga sanang isama si Ate Aki, kaya lang talaga nagpupumilit siya at buti na nga lang at hindi ganun katirik yung araw. Kaya naman, ang galing for the go. Ito na nga kami mga mi at ibinaba ko nga lang yung mga papalapan ko at uwi na rin kami kagad dahil baka nga magising si Aiden. Hindi na nga kami kagad at sakto. Tulog pa rin talaga si Aiden. Di ba sabi ko sa inyo napakahabang matulog? Yun lang mga mi ang ating ganap ngayong araw ng Miyerkules. Sana nagustuhan nyo ang aking vlog na to. Ano mga mi, see you on my next vlog. Please follow and share. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!